Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Office of the Ombudsman isinampa na sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Sa huling Biyernes, bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga senador nagsagawang muli ng caucus. Ang House prosecutors naman hindi na raw maghahain ng komento sa pre-trial order. Sa kauna-unahang pagkakataon, Pinay tennis superstar Alex Ayala pasok sa round 3 ng Wimbledon. At Taylor Swift, totoo nga bang ikinasal na kay Travis Kelce? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. This has been my guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsampa ng reklamo ang pasyente ng isang dental clinic sa Nueva Ecija. Nagkasugat kasi siya sa mukha nang dumulas ang dental drill sa kanyang pisngi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Imbis na gumanda ang ngiti, malaking sugat sa mukha ang idinulot ng isang dental procedure sa isang dalaga sa Nueva Ecija. Mahabang sugat sa kaliwang pisngi ang ininda ng 22-year-old architecture student na si Dara. Magpapatanggal sana siya ng braces dahil sasali siya sa university pageant. Pero imbes na perfect smile, lifetime scar ang kanyang inabot. Then yun nga po, nung dinidrill po yung teeth ko po, since natanggal na po yung braces ko, tinatanggal na po yung residue, doon na po nangyari yung hindi po talaga inaasahan na nag-slip po yung dental drill. Then na-drill po yung hanggang dito po sa face ko. Nagkaroon po siya ng sugat. Nagsorry raw ang clinic. Pero hindi raw siya pinatingin sa salamin at biniro pa raw ng dentista na takpan na lang ng makeup ang sugat. Pag-uwi, saka lang niya nakita ang lalim ng kanyang sugat. Eventually po, nagkaroon po kami ng written agreement po between sa akin po tsaka po dun sa dentist na sila nga po yung mag-shoulder po ng mga treatments ko po or i-reimburse po nila yung lahat po ng gagastusin ko po. Nagpakonsulta rin agad si Dara sa isang dermatologist na nagsabing masyado raw malalim ang sugat para maghilom agad. Pinayuhan din siyang kumonsulta sa abogado. Nagpunta po ako sa clinic to ipa-reimburse po yung mga nagastos ko po sa follow-up checkup. So sabi din po nung dentist, na hindi na po dapat ako yung makipag-usap, kundi yung lawyer na nga daw po. Hindi na rin po kasi naging responsive yung lawyer ko po, kaya hindi parang nag-decide na rin po ako na stop po yung case. Dahil sa sinapit, kinansela niya ang ilang brand deals ngunit tuloy pa rin ang kanyang pagsali sa pageants. Marso pa ito nangyari pero binura niya ang unang post dahil sa payo ng dating abogado. Nang i-post niya ulit ito ngayong Hunyo para magbigay ng awareness, nagulat si Sandara na marami raw nakaranas ng katulad na nangyari sa kanya. Pero ayon sa isang dentista, hindi dapat ito ituring na karaniwang nangyayari. Responsibilidad din daw ng dentista na sagutin ang paggamot sa pasyente. Okay. So, if sa case si patient, pwede talaga mawakwak. Di ba sa kanya parang superficial lang eh. Pwede talaga siyang makat. Kasi continuous yung drill eh. Pero mas malala if inside. Kasi malapit lang dyan yung mga nerves natin na maaaring mag-cause ng paresthesia or permanent nerve damage talaga. Sa ngayon, naghain na ng reklamo si Dara sa Philippine Dental Association. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Formal lang nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta.
Kaugnay ito ng 75 million pesos na campaign contributions na tinanggap niya bago ang 2025 senatorial elections pero hindi isinama sa kanyang Statement of Campaign Expenditures o SOSE. Magbabalita si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, ano ang detalye sa inihain na kaso laban kay Senator Marcoleta at bakit isinama rin sa mga kaso ang 3 donors? Yes, Cheryl, pasado alas 10 nga ng umaga ay inihain na ng Office of the Ombudsman ang non-bailable na reklamong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Bunsod yan ng kanya mismong sariling pag-amin na tumanggap umano siya ng 75 million pesos na campaign donations para sa halalan 2025. Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi ito idineklara ni Marcoleta sa kanyang SALN maging sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Gayet ni Marcoleta, hindi pa umano nagsisimula ang campaign period noong tinanggap niya ang donasyon. Pero ayon sa Office of the Ombudsman, Cheryl, makukonsidera itong ill-gotten wealth. Lalo pa at congressman pa si Marcoleta noong panahong iyon ng sagip party list. May posible ding sabwatan umano sa pagitan ni Marcoleta at mga kapwa-akusado kaya isinama ito sa reklamong plunder na sina dating anak kalusugan party list Congressman Mike Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Isinampa ng Office of the Ombudsman ang kaso sa kabila ng 3 araw na kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na handa siyang makulong. Tinawag niya ring political persecution ang reklamo laban sa kanya para umano patahimikin siya. Bagay na itinanggi ng Office of the Ombudsman. Cheryl. So ano ang susunod na legal na proseso at kailan posibleng arestuhin, iserve kay Senator Marcoleta? Cheryl, posibleng araw o oras na lamang ang hihintayin bago nga maaresto si Senador Rodante Marcoleta. Dahil dito, Cheryl, no, sa mga recent filing against corruption-related complaints ng Office of the Ombudsman ay nasa 24 to 48 hours lamang at may warrant of arrest na ang mga akusado o mga i-file ng Office of the Ombudsman. No? Sa ngayon, Cheryl, ang huling update natin ay naraffle na sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ang plunder case ni Marcoleta. Gayon din, no, sina Defensor, Viray at Espiritu habang naharap din kasi sila, Cheryl, no, sa reklamong paglabag umano sa Presidential Decree number 46. Ayan yung nagbabawal na tumanggap o magbigaya ang sinumang empleyado o opisyal ng pamahalaan ng regalo. Bagay na umano'y ginawa ni Marcoleta sang-ayon na rin sa reklamong inihain at mga pronouncement ng Office of the Ombudsman. Cheryl. Ano yung mga posibleng maging epekto ng kasong ito sa panunungkulan ni Senator Marcoleta? Unang-una, Cheryl, ay posible na hindi makalahok si Senador Rodante Marcoleta sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa susunod na linggo sa July 6. Dahil, Cheryl, no, sang-ayon sa ating Philippine Anti-Plunder Law, no, or yung RA 7080, ang sinumang public official na mayroong valid criminal prosecution for plunder ay kailangan mandatory na masuspend sa kanyang opisina habang dinidinig yung kaso laban sa kanya. No? At yan, Cheryl, yung posibleng ang maging balakid para makabahagi ito si Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya paulit-ulit niya na sinasabi na ito ay political persecution at nais lamang siyang pigilan na makalahok doon sa impeachment. No? At kabukod dyan, Cheryl, hindi lamang siya ang posibleng ang hindi na makatungtong muna sa Senado kapag siya ay naaresto dahil gayon din si Senator Jinggoy Estrada na suspendido na rin para naman sa reklamong graft dito pa rin sa Sandigan Bayan. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Nangyari ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta matapos ang huling araw ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Balikan natin sa pagbabalita ni Gerard de la Peña. Inabot ng hanggang gabi nitong Huwebes ang 3 araw ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Ginanap na yan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Isa sa mga nakiisa sa protesta, si Senador Robin Padilla. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko, foreign.
Pati si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa International Criminal Court, nagpadala ng mensahe sa mga nagrally. Maiksi lang yung sinabi niya, he said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyo yan. So, take it out however you think it means. Yun yung sinabi ni PRRD. Kasi sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. Ayon sa Manila Police District, mas organisado na ang pagtitipon dahil bago pa ilipat ito roon ay nagkaroon na ng pag-uusap. Sa atin naman sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hangad namin ang kapayapaan ng lahat at malugod namin kayong tinatanggap dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinakikisuyo namin na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat, which I do believe that you will do. Namigay rin ng lugaw ang Social Welfare Office ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Punangalang ni Labor Leader Calio D. Guzman, tila may special treatment si Mayor Isko Moreno sa mga miyembro ng INC. Hindi raw siya nakaranas ng ganitong klaseng suporta sa 4 na dekada niyang paikibaka. Wala pang tugon dyan ng Manila LGU. Kahit naman natapos na ang rally, patuloy raw nahihiling ng transparency sa pamahalaan ang INC. Kapatid para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Susunod ang mga dapat asahan at abangan sa impeachment trial sa Lunes. Pag-usapan natin kasama ang dating defense lawyer sa corona impeachment na si Attorney Tranquil Salvador. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nagtipon ang mga senador para sa isang caucus na layong plantsahin ang mga mahahalagang usapin kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon? Tama ka dyan, Cheryl. Maagang nagdatingan ng ilang mga senador para nga sa ginawa nilang caucus ngayong umaga. Ilang araw yan bago ang mismong pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes. Kabilang sa maagang dumating dito si Senator Erwin Tulfo na sinabing bukas naman sa lahat ng senador ang naturang caucus. Kaya apelan niya sa ibang kapwa-senador, lalo na sa mga nasa minorya, dumalo rin ngayong araw para mas mapaghandaan niya ang magiging impeachment sa Lunes. Kabilang dito kung may mga katanungan pa ba at ibang dapat na plansyahin. Posible rin daw mapag-usapan ngayon kung sino ang magiging presiding officer sa nasabing impeachment. Patuloy nga rin daw ang paghahanda ni Tulfo sa magiging pagdinig. Pakinggan natin ang kanyang maikling pahayag. Kaya mananawagan ako sa mga samahan ko, sabi sa minority, pasok na ho kayo. Para pag-usapan natin itong impeachment on Monday. Para same page tayo kung anong gagawin natin. Sa mamaya dumating ho kayo, kaiba tayo. Kailangan kaisa ho tayo kung anong gagawin natin. Bukod kay Tulfo, dumating din dito sa ginawang closed-door na caucus o meeting ng mga senador, sina Senate Pro Tempore Tito Soto, maging sina Senators J.V. Ejercito, Risa Ontiveros, Mig Subiri, Cheese Escudero at Ping Lacson. At may 2 taga-minorya na pumasok din sa Senate Lounge para nga sa ginawa nilang caucus. Kabilang dyan si Senators Robin Padilla at Loren Legarda. Habang hindi na namin nakita pa yung iba pa na mga sinasabing dumalo rin, kabilang si Senate President Win Gatchalian. At kasabay nito, talagang doble yung paghihigpit ngayon dito sa Senado, lalo na kasabay ngayong araw ang technical setup naman ng lahat ng mga media outfit para nga sa gagawing impeachment sa darating na Lunes, kung saan bukas din ito sa publiko. Cheryl, sinabi ng Senate Security na open to the public. Ito, merong 61 seats na ipinrovide para sa mga nais manood at talaga makiisa dito sa gagawin ng paglilitis or impeachment trial. Pero kailangan muna nila magparehistro sa tinatawag na Senate Visitor Management System o yung VMS. Via online yan ginagawa. Cheryl. Pero maliban sa, ano ba yun, unahan ng pagpaparehistro regardless kung anong estado mo?
Tama ka dyan, Cheryl. It is a first come, first serve basis at kailangan niyang i-apply a day before at kung saan doon din sila makakapili, no, doon sa VMS na tinatawag, makakapili sila kung anong araw nila nais manood, talaga ma-witness yung pinaka-impeachment trial process or system. No? At saka dito malalaman din nila kung may available pang slot kasi nga, yun nga, first come, first serve basis at 61 seats lamang ang mapaprovide for the general public. Cheryl. Okay. Mon, klaruhin natin, sino ang final na magiging presiding officer? Alam mo, Cheryl, hindi pa rin malinaw kung sino ang magiging final na presiding officer. Although, naglabas ng document kanina lamang or kahapon rather, ang Senate Impeachment Court, no, na kung saan na naka-signatory dito ay si Senate President Win Gatchalian as the presiding officer. Pero ito nga yung hindi pa malinaw kung he will be the presiding officer for the whole duration ng naturang impeachment trial or baka magkakaroon ng panibago kasi nga lumutang nga rin dito yung mga pangalan ni Senator Cheese Escudero. Pero this is something na inaabangan natin sa paglabas ng mga senators sa ginawa nilang caucus kasi ang sabi ni Senator Erwin, this is one of their agenda para mapag-usapan at ma-finalize na nga who will be the presiding officer. Yung binabanggit kong document kanina na pirmado ni Senate President Win Gatchalian, ito ay nag-aatas naman kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa magiging impeachment hearing, trial rather, dito nga sa Senado on Monday at 2 p.m. either her or through her counsel. Cheryl. So Mon, final na ba yun? Dalawa lang mula sa minority ang bahagi ng caucus ngayon or may nababalitaan pa kayong posibleng humabol? So far, Cheryl, yung dalawa pa lamang ang nakita namin personally na pumasok dito sa Senate Lounge. Actually, medyo may confusion pa nga nung una kasi initially, ang mga info dapat alauna pa ng hapon gagawin itong naturang caucus and then napaaga siya ng alas 10 ng umaga. Kaya we are, kumbaga, nag-aantabay pa rin tayo kung magkakaroon pa ba ng second round itong caucus this afternoon at kung may mga darating pang senador bukod sa dalawang mga nakita natin na from the minority. So we are still, kumbaga nakabantay dito sa Senate, kahit na walang pasok, talagang nagpunta ang mga senador para nga sa naturang caucus or meeting days before the impeachment trial. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Hindi na magbibigay pa ng komento ang House Prosecution Panel kaugnay ng pre-trial order para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Taliwas ito sa naunang ibinahagi ni House Private Prosecutor Lorna Capunan na nakapaghain na ng komento ang Kamara noong Miyerkules. Magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, bakit daw hindi na maghahain nga ng komento ang Kamara sa pre-trial order? Yes, Cheryl, ayon kay legal spokesperson Attorney Jay Tolosa ay wala na raw ihahain na komento ang prosecution team sa pre-trial order. Ito raw ay para maiwasan ang anumang posibilidad na maaari itong gamitin para i-delay pa ang impeachment proceedings na magsisimula na sa July 6. Wala naman daw mga isyong nakikita ang prosekusyon na kinakailangang baguhin pa sa pre-trial order. Bago pa man magsimula ang impeachment trial sa bise, naghain ng counter affidavit sina House Prosecutors Laila De Lima at Chel Jokno kasama si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Kaugnay ito ng reklamong inihain ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio laban sa ilang miyembro ng Kamara, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Yan ay dahil sa pagsisiwalat ng kanilang bank records at iba pang transaksyon noong nakaraang House Justice Committee hearings para matalakay ang unexplained wealth ng bise. Pero saad ni De Lima, hindi makaaapekto ang kasong ito sa kaso ng impeachment ni Duterte. Narito ang kanyang pahayag. Itong kaso dito, yung final sa amin ni Man Scarpio, hindi po, iba pong kaso ito. At bakit naman makakaapekto? Na ang kine-question lang naman dito, parang inaano kami na lumabag kami sa batas na hindi naman po totoo yun, na meron kaming linalabag na batas sa pag-pursue nung pagpapadisclose ng mga AMLAC records. Dahil nga po, importante at very relevant yung mga dokumento na yan.
Cheryl, sa tinaguriang trial of the century, malakas ang paniniwala ng House Prosecution Panel sa mga ebidensya at dokumento na kanilang ilalatag sa trial. Sisimulan sa Article Number 4 o sa assassination plot, grave threats at inciting to sedition against the government ang presentasyon. Ilan sa witnesses na posibleng makita sa Lunes, si Sheriff Abe Andres na siya umanong sinuntok ng bise noong 2011. Maging reporters ang nakasama sa Zoom press conference ni VP Sara noong naglabas siya ng umano'y banta laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Cheryl, si Representative Lawrence Defensor ang mangunguna sa presentasyon ng artikulo sa threats and destabilization. Makakasama niya rito sina Representative Laila de Lima, Isabel Zamora at House Lead Prosecutor Jervy Luistro. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Ipinatawag na ng impeachment court si Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial sa Lunes. Ano-ano nga ba ang mga aabangang mangyayari sa pagsisimula ng paglilitis? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Gugulong na sa July 6 araw ng Lunes ang impeachment trial laban kay Vice President Duterte. Itinakda ito ng alas 2 ng hapon kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Si Senate President Win Gatchalian ang magsisilbing presiding officer. Sa opening day, babasahin ng clerk of court ang pre-trial order. Dito nakasaad ang rules of engagement, timelines at ano ang gagawin sa sangkaterbang ebidensyang hawak ng magkabilang panig. Magbibigay rin ng paunang appearance at statements ang House Prosecution Panel na kinabibilangan ng 11 mambabatas at ang defense team ni VP Sara Duterte. Kabilang sa aabangan na matalakay sa Lunes ay kung pagbobotohan ng impeachment court na buksan ang kahon na naglalaman ng sensitibong bank record ni VP Sara at asawa niyang si Attorney Maneses Carpio. Giit kasi ng kampo ng bise, sakop ito ng bank secrecy law. 72 araw naman ang nakaschedule na paglilitis. Pinakamahaba ang ilalaan sa pagtalakay sa alegasyon ng misuse of confidential funds na mahigit 31 trial dates. 12 para sa unexplained wealth, 11 para sa grave threats at umano'y assassination plot, habang 8 sa alegasyon ng korupsyon sa DepEd. Lunes, Martes at Miyerkules ang schedule, pero maaaring ma-adjust dahil sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong buwan. Magiging mahigpit naman ang seguridad sa Senado. 61 upuan lang ang ilalaan sa publiko para makaupo sa plenaryo. Sa linggo, pwedeng magpa-register ng slot sa pamamagitan ng Senate's Visitor Management System. 2/3 majority naman ng halal na 24 na senador ang kailangan para sa paghahatol. Pero sa ngayon, bawas na ang bilang ng Senate roster dahil sa pagtatago ni Senador Ronald De La Rosa at pagkakakulong ni Senador Jinggoy Estrada. Kaya pinalulutang ng House Prosecution na imbes na 16 na boto ay maging 12 o 15 na lang ito base sa 2/3 ng nakaupong senator judges. Bagay na inaasahang haharangin ng kampo ni VP Sara at posibleng umabot pa ang laban hanggang Korte Suprema. Mga kapatid, mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Isang makasaysayang constitutional showdown ang inaasahang magaganap sa Lunes kung saan formal nang magko-convene ang Senado para sa kauna-unahang impeachment trial laban sa isang nakaupong vice-presidente, si Vice President Sara Duterte. Para matulungan tayong himayin ang komplikadong legal strategy na ating dapat asahan simula po sa day 1 sa susunod na linggo. Kasama natin, Attorney Tranquil Salvador, miyembro ng defense panel ni former Chief Justice Renato Corona noong 2012, managing partner ng Tranquil Law at Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Magandang tanghali po, Attorney Tranquil. Salamat for making time. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl, at sa lahat ng nanonood sa iyo. Attorney, simulan natin sa math. Dahil nagbago nga yung mga numero mula nung huli tayong mag-usap noong Mayo. Officially, in hiding na po si Senator Bato de la Rosa at detained si Senator Jinggoy Estrada. Kabi-kabila po ang nagsusulong na babaan ang conviction na threshold. Sa inyo pong pananaw, stricto ba yung nakasaad o nasasaad sa konstitusyon na 2/3 majority of all members na dapat 24 members ang Senado o may kapangyarihan po ang Senate na i-adjust ang rules base sa kung sino ang nakaupo sa session hall sa Lunes? Okay.
siguro mas maganda para maintindihan ng mga nanonood, ilagay ito sa konteksto ng ating saligang batas. The provision under the Constitution was specifically determined at the time that it was drafted in 1987. Noong 1987, 1986 na iniratify ng 1987. At nakalagay doon is 2/3 of all. Noong mga panahon na yon, siyempre nakikita nila na lahat ng mga senador ay present. Diba? 24, ang 2/3 nito ay 16. Now, bakit ba napakataas ng pamantayan? Bakit napakataas ng standard? The purpose of this is for purposes of institutional stability and constitutional balance. Dahil alam po natin ang impeachment ay isang mabigat na proseso. Alam rin nila ito nung dinadraft nila na madaling kumuha ng mayorya. Kaya po nila itinaas yan, lalo pa kung ang namumuno ay ang majority. Kaya kailangan mo dyan ng supermajority na 2/3 bago ka convict. Now, balikan natin ngayon ang nakalagay sa saligang batas. Nakalagay specifically doon is the concurrence of 2/3 of all. Para maintindihan natin, nangangailangan po ito ng boto ng sumasang-ayon sa pag-convict sa kanya. Ulitin ko po, nangangailangan ng 16 na boto na magko-convict sa kanya. So hindi po ito dahil wala akong ginawa, hindi ako kasali dyan, hindi ako makaboboto, for as long as 16 ang makuha. Ito po yung ito pong sinasabi ng saligang batas, ikaw ay matatanggal. Ngayon, let us try to paint the picture kasi nga nag-iba na ang mechanics dahil nga sinabi ninyo is at large ang isang senador at isa naman ay nakapiit. Okay, ito yon. Ngayon, bilangin natin kung sakali for purposes of discussion, magiging 22. Kung 22, ilan ito? Kung 22, ang kakailanganin ay 15, nabawasan isa. Papaano kung 20? Nabawasan pa. Abay, magiging 13. Ngayon, is that within the power of the Senate to do it? Okay? Kasi in-expect ko na ito ay magiging mainit na usapin yan. Bago magbotohan, I think ito ay napakainit na usapin. Ngayon, is that within the power of the Senate? Pag-usapan po natin ito. Dalawang potential na nakikita kung maaring mangyari riyan. Maari na yung may ilan diyang senador o ilang kampo na mag-elevate na ng kaso sa Supreme Court para sabihin hindi pe pwede yung sinasabi nila. Hindi pe pwede na porket wala doon, ibababawasan ng boto. Because it is not the fact of their presence. Kasi kahit hindi sila makaboto doon, wala sila, 16. So maaring iakyat yan sa hukuman, sa Korte Suprema. Isang potential scenario also is ituloy. Ituloy. Tapos magdesisyon ang Senado. Sabihin nila, okay, magdidesisyon kami, magbobotohan kami kung ilan talaga yung ang kailangan numero dahil wala kayo. Ipoposisyon nila that is a political question. That is within our power as the Senate. Ayun. So, let's say, nagbotohan sila. Let us say may outcome na. Okay, may outcome. Hindi sang-ayon ng kabilang panig. Sandali, dapat hindi nangyari yan. Ngayon, pwede mo ba iakyat sa Supreme Court yon? Under Article 8, Section 1, ano yun? If there was grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction. On what? On an actual controversy, pwede mo iakyat sa Supreme Court. So makikita ninyo, may mga potential na mga usapin dito. Kaya lang, doon sa pangalawang senaryo, pag tinuluyan nyo ng Senado na, sige, ganito na lang ang botohan dito, tapos na, may outcome na. Ang mangyayari dyan, whatever the outcome is, yung hindi nanalo, yung talo, siya ngayon maghahabol sa court. Hahabulin na yan. Tapos na eh. So these are the realities that you're faced with at this point in time. Parang lumalabas, posible hindi malayong hindi gawin yun. Ng mga senador natin. Yes, yan, kanila yan. Totoo yun. Diba? Kasi sa kita yung nag-i-evolve na ngayon, lalo pa, I think you're aware, at this point in time, parang nabasa ko na meron na rin isang senador na na-issue ng warrant of arrest. Ayun nga po. Sige, isama ko na muna yan bago doon sa isang follow-up ko na ngayon nga po ay nakumpirma ng nasampahan na ng non-bailable plunder case si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. So, magiging grounds ba ito para masuspend o ma-disqualify siya sa pag-upo bilang Senator Judge? Kung siya ay, let's say, mahuli, okay, or sumurrender, mababawasan ng 3. So, 21.
ilan kung doon sa mga ang posisyon ay nabawasan kayo, di 14 na lang kayo. Isa na lang, di ba? Ganun yun. Kasi ngayon, presently, ang mayorya, 13. So these are the realities. Kaya lang, ang tandaan po ninyo, nananatili silang senador. Kaya nga yan ang question na palutang-lutang. Kita nyo, may nagsasabi, hindi kasi sila maboboto, hindi naman sila makakakinig, paano sila magpa-participate? Diba? Kaya makikita mo, dalawang views diyan eh. Kaya lang nga, babalik tayo dun sa essence ng saligang batas. Dito natin makikita kung paano matetest ang ating saligang batas. I really hope na sana pag tiningnan ito hindi lamang ng ng mga senador kundi ng mga prosecutor at all of these participants, sana makita nila na ang saligang batas ay hindi pangsamantala lamang. Ang saligang batas will be beyond us, even beyond our lifetime. Maliban lamang kung babaguhin ito. Maliban lamang kung mag-interpret ang Supreme Court ng kakaibang rito. Di ba? Kaibang-iba kailang opinion. Kasi po, ang mangyayari dyan, ang tanong ba kung at large ka, hindi ka na senador? Okay. Meron ba ibig po sabihin yan, pag nakakulong ka preventively, dahil nililitis ka, ay hindi ka na senador. Walang qualification ng saligang batas. Ngayon, doon mo kailangan ng paliwanag. Kasi po yung mga katulad namin, magpapaliwanag kami ayon sa aming opinion. And my opinion is inconsequential. Because opinion nila lang yan eh. At yung mga iba pang tatanungin ninyo. Pero nga, ang titingnan dito, papaano sila magboboto later on, which is a very important question, Chef. Attorney Tranquil, hindi ho kaya mas tama na unahin muna nila itong plantsahin bago simulan ito pong trial? Kasi paano yun? In the middle of the trial or pag malapit na ang botohan at saka questionin, teka, magbobotohan na tayo sa susunod na linggo, sakali, di ba? 92 days yung magiging trial eh. Kunwari malapit na yung botohan. May magko-question na. Di maaantala din yung pagdedesisyon ngayon. Alam mo, maganda yung binanggit mo. Yung binanggit mo, kung nakikinig sila, yung magkailang panig, may impact yan sa mga gagawin nila. You know why? Kasi kung ako prosecution, ayokong i-rule ngayon yan. Kasi alam ko, sige, tuloy ko yan. Tapos pag malapit na, mahirapan naman sila umakyat doon eh. Sa Supreme Court, tingnan natin kung bakit sila kaagad. Kung bago magbotohan, ilang araw na lang yun. So ang prosecution yan, sige lang, bayaan mo pag-usapan yan. Bayaan mo magano, tapos magbotohan sila doon. Ang depensa, dahil binigyan mo yung idea na yan, ang depensa, tama ka, ngayon pag-usapan natin. Kasi baka later on, maging problema yan eh. Di ba? So yung binigay mong question is a real concern. That's a real issue na kailangang harapin. Hindi, and depende kung sino na naman ang titingin. Kung ang prosecution, mas gugustuhin ng prosecution, hindi, mamaya na yan. Kasi pag nagdesisyon ng Senado, sabihin na, okay, yun lang present. Tapos na yan. Pag naman yung depensa, sabihin, siyempre gusto nila ngayon. Kasi gusto namin yung 16 kasi medyo mahirapan kayo pag 16. Ganun ang tingin nila. So, this is a reality that they will be faced with. Tama yung tanong mo. Kasalukuyan po nagsasagawa sila ng caucus ngayon. Baka this is something na dinidiscuss nila ngayon. Sana, Sana. this early ay pinag-uusapan na nila ito. Alam mo kasi kailangan, Cheryl, maisip rin natin na this entire process is not like legal lang. Siyempre, you interview people like us na may kaunting kaalaman sa batas. Legal, constitutional, we worked up within the parameters. But the truth is, Cheryl, you've been in media for the longest time. You know that there is a political side of all of this. There are things that we will never hear. There are discussions that are only for their ears. Hindi natin malalaman. Di ba? So at the end of the day, sana, narinig ka nila, sana pag-usapan nila, di ba? But at the end of the day, we will have to see what happens. Kasi kahit na anong sabihin natin, tayo mamamayan pa rin apektado at the end of the day kung ano mang outcome niya. Attorney Tranquil, okay, wala na talaga, in hiding na talaga si Senator Bato. At nakapiit po si Senator Jinggoy. Posible, we don't know, dahil nga may isinampa ng kaso kay Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan, posibleng siya rin. Pero pwede, sabi nyo nga, nananatili silang senador, pwede ba silang maging bahagi online? Or this is something, kasi di ba pinaglalabanan din to eh. O kailangan talaga, it says strictly sa batas, na they have to be physically present. Yes. Okay. Ideally, maganda nandun sila.
Ngayon, syempre, merong mag-advocate niyan. Hindi pa naman sila tanggal. May presumption of innocence sila eh. Pero para yan, i-allow ng Senado, kailangan pagtotohan nila. And I don't think they could get the numbers to have an online participation in all of this. Yun ang aking pananaw. So hindi ko nakikita na i-allow yung online participation nila. So kailangan face-to-face. Kaya nga yan, magiging maigting ang usapin pagkatapos yung sinasabi mo, this is a real question. Ilan ba ang boto? Kasi kung talagang classroom discussion lamang, di ba? Classroom discussion, tanggalin mo lahat ng personalities. So sabihin mo lang yan, this is 2/3 of all. Pero nag-iibang complexion kasi because of these other factors present now with us. Kasi pag pinayagan nila to, balik tayo sa 24, 2/3. Kasi nandun sila lahat di ba? Pinayagan na mag-participate as Senator Judge. Kaya nga, and let's do a flip side of all of this discussion. Let us say, hindi lang 3 ang wala, madagdagan pa yung wala. Kung susundin mo yung mandate ng Constitution, this is a his. Dapat ganun yun. Kasi pag bibigyan mo talaga ng ibang anggulo yan, talagang magugulo ka. Oo nga, pwede kasi wala. It's not the fact of their participation. It's not the fact of there is someone in their seat. It's the fact of the Constitution saying, do you get the 2/3? Pero kung sakali, tinanggal nila yan, na sinuspend, hindi lang suspend, tanggal na senador yan. Talaga, wala akong duda doon. Mababawasan talaga ang numero. Okay. Matanggal o mag-resign, ano yun? Wala na eh. Bababa ang numero doon. Okay, puntahan ko po yung magiging unang araw ng trial. Sa unang araw ba, aasahan na po kaagad natin yung pag-arangkada ng mga testigo at ebidensya o masasakop lang ito ng mga formalities, pagbasa ng artikulo at mga preliminary motions? Palagay ko, wag lang na may mainit na motion, itutuloy nila yan eh. Kasi syempre, unang araw yan, ang buong Pilipinas ay nakatune in sa kanya. Pag walang nangyari yan sa unang araw, parang TV yan eh. Wala naman pala eh. Huwag na natin panoodin yan. Ganun yun. So I foresee, binanggit na kanina, babasahin ng pre-trial order, hindi ko masyadong mahaba yun. I foresee that the prosecution will make their opening statement. Okay? Maaaring 2 sa kanila, ilalatag nila kung ano yung kanilang kaso para mas maintindihan ng Pilipino. Tapos doon, bibigyan ng pagkakataon ng depensa para ilatag naman ang kanilang defenses. Bakit dapat hindi paniwalaan ang ebidensya na ilalatag ng prosecution? So 2 yon. So pag natapos iyon, paliban pa doon sa ibang palagay ko matters na didiscuss ng Senado, sa tingin ko, magpipresenta sila ng unang testigo. Kasi nakatune in ang buong Pilipinas dito. At hindi mo ba napansin, mismo sa balita mo, ang lead prosecutor for that day, puro congressman. Nakita mo, puro congressman. Kasi this is, di ba, nakita mo, congressman, in-enumerate nyo eh. Kasi gusto lang makita rito, this is a statement day eh. This is a statement position. This is a statement for them. Kami, prosecutors kami, kaya namin humawak ng kaso. Because in the past, there have been problems about the prosecution presenting evidence. So dito papakita nila kung preparado sila, hindi nyo kami pwedeng sukatin. Kaya namin humawak ng kaso. I think yun ang plano nila pakita. Kaya inuna nila yun eh. Inuna nila yung grave threat sa tingin ko. Kasi yung grave threat, hindi siya ganun ka-complex in terms of maraming dokumento. Alam mo yung maraming ebidensya. Kasi pagdating yan doon sa ill-gotten wealth, sa LN, okay? Yung sa AMLA, mapapel masyado. Maraming dokumento yan. So mabusisi yun. Una, pwedeng mainip ang tao. Pangalawa, pag hindi mo na-capture imagination ng tao, yung nagpipresenta ng ebidensya, matagal masyado. Pero this is something on the first day would be, again, as I said, this is legal, constitutional, political, it captures interest. Pag-uusapan. Optics, mahalaga, no? Yes. I think you know that, Cheryl. You've been there for the longest time. Yes. Naramdaman ko yun. Marami na akong impeachment na pinagdaan. Nakita na tayo. Attorney. Isa pa, sa Lunes, matapos basahin po ng clerk ang pre-trial order, yung posibleng magbobotohan din para i-unseal yung green box na naglalaman po ng tax at private bank records ni na Vice President Sara Duterte at mister niyang si Attorney Manscarpio. From your experience sa Corona trial, kung saan naging turning point po ng buong kaso, yung bank records, makukontra nga ba ito ng depensa? Ako tingin ko lang pag kasi inalaw nila yan na maging discussion point, yung
box na yan, baka hindi sila makapagpresenta ng testigo eh. And because that is not relevant to the articles that they will present, pwede lang sabihin, mamaya na natin yan. Di ba? Pwede. Kasi ngayon, pag-aawayan natin, sasabihin na, this is a waste of time. Why will we discuss this? We're ready with our first witness, and our first witness is on the grave threats. Huwag na natin muna, kasi mauubos yung oras yan. Pagtatalunan yan eh. Baka mahina ang 45 minutes yan, isang oras, pagtalunan nila yan. Hindi ba? So, sasabihin nila, let's put that aside for now. Hindi naman, tsaka natin pag-usapan, pag yun yan yung relevant matter na artikulo, na pag-uusapan natin. So, tuloy, yun ang expect ko. Doon sa 3 artikulo, yun nga ba ang pinakatamang strategy kung ikaw yung kasama sa prosecution? Yung grave threat? Opo. Palagay ko, okay ha, tingnan natin ha. On the legal, pwede naman nilang gawin yan eh. On the constitutional, that's part of the articles of impeachment. I think malaking bagay dyan on the political. Kasi yan, una, katulad ng sinabi ko, kailangan mo yung magka-catch ng interest ng publiko. Yung simple na maintindihan ng publiko, o nga, ba't gagawin sa Pangulo yun? Tatahodin mo, Pangulo ng Pilipinas. Ganun yun. Pangalawa, critical din, yung perception dun sa team ng prosecution. Kasi sa unang yan, grave threats may andyan mga elemento, mahahawakan nila yan. So yung congressman, pag natapos niya ng buo yan, na maayos ang presentasyon niya, mga congressman na sabihin, kaya nila. Ganun ang dating no? Marunong to mga to, kaya nila. Kasi mahirap po talagang sa totoo. Ang ina-expect ko, pagdating sa AMLA, private prosecutor hahawak niya. Yun ang basa ko. Kasi masalimuot sa dokumento. Masalimuot sa dokumento, kailangan isa-isahin mo, kailangan na i-guide mo talaga yung testigo mo, at marami ako na-expect na objection doon. Ay di objection here, objection there, magtatagal doon. Pero ito meron pang video, kailangan mo authenticate lamang yung video. Pag nasabi that it is authentic, it was not spliced, it was not, hindi naputol yan, tuloy. Di ba madali? Tapos tatanungin mo lang yung mga testigo eh. Medyo smooth yung presentasyon. So pag nahawakan na maganda ng prosecution yan, ang dating, magaling ang prosecution. Kakapit ang magtaong Ganon. Kasi bayan. importante yun eh. Remember, kasi in the past, di ba, doon sila na doon na weaken ang prosecution early on eh. So I think they're aware of that. That's why they want to start with this. Pero hindi natin maiaalis yung kahalagahan or kagustuhan talaga nila na maisama itong green box. Oh, yes. Ilalaban Kasi at ilalaban yan at the right time. Pag-uusapan na. Oo. In fact, hindi rin ako masusurprise kung ipipilit nila yan. Ipipilit nila sa simula. Pero again, I expect the presiding officer, sandali ba, sino ba yung testigo nyo? Kasi publicly, dineclare na nila yung unang article tatalakayin nila, grave threat, di ba? Anong relevance yan sa grave threat? Sabihin na, huwag na muna yan. Didiscussin natin, huwag kayo mag-alala, isa't tabi muna natin yan. Di ba? Ganun mo yung nakikita ko. Attorney Tranquil, sa 92 days na inilaan ng Senate Impeachment Court para sa trial, 31 days sa issue ng confidential funds at 8 araw lamang para sa aligasyon ng korupsyon sa DepEd. Sa palagay nyo, malakas ba itong case layout din ng prosecution? Ano yan yung yung pagsasabi ng number of days, hindi pa natin masasabi kung gaano kalakas. Yung structure, framework, pwede. Pero depende kung sino mga testigong uunahin nilang ipresenta. Kasi sa rules of court, na palagay ko, basic guidance from there, ang dapat mo ipresenta, the most important witness lagi sa una. Sa kada artikulo, the most important witness rule. And ideally, yung testigong pinresenta mo should have been subjected to cross-examination, redirect, and re-cross-examination on the same day. Para pag uwi niya, tapos na. Para mabilis. Huwag lang nasaksakan ng haba ng direct examination. May mga ganung kaso. Sobrang haba. 2-3 hours. Dahil sa napakadaming dokumento, iisa-isahin talaga yan. Gaano magiging ka-critical yung papel ng presiding judge para panatilihing mabilis at maayos po yung takbo ng paglilitis ng walang delay? Napaka-critical. Kasi nga, let's say, may nag-object. Sabihin niya, objection, Your Honor. That's misleading. That is incompetent. Sabihin niya, di ba? Objection, Your Honor. He will have to rule
Sasabihin niya, kung ginrant niya yan, sustained. So pag nakita niyo sa TV na may nakangiti yung punto. abogado, pag granted, sustained, ibig sabihin, galing ko. Pag naman sinabing So may overruled, punto, denied. that's why they want cheese. No? Oo, yun yung ano. Tapos yung, kung ano-ano pang hinaharap na tanong, marami kasing legal question na pwede i-raise. Not that we are saying that all of this is legal. Hindi po. Kaya lang kasi may proseso. May legal na proseso na kailangang sundin. Ngayon, for instance, merong nag-object na senador, sandi, parang mali yung ruling ng presiding officer. This is my view, I object. This is my view. Tapos may mga sumunod. Ay, baka mag-vote sila on the floor. So that can delay, di ba? Nakita nyo nung araw, balikan natin yung dalawang nagkaroon ng trial. Yung kay President Estrada, naalala nyo ron? Pag nagtalo sila, matagal, di ba? Bawat senador, 2 to 3 minutes magsasalita. And remember, ang presiding officer pa noon, Chief Justice ng Korte Suprema. The President was on trial, di ba? Yes. Itong doon kay Chief Justice Corona, who was the presiding officer, the Senate President. Siyempre kasi, nagkataon na ang Senate President ay abogado. Okay? Si JPE. So Yes. makita, rule siya, di ba? Nagdi-defer din yung the rest of the team. Wag ngayon? lang, paano Paano ngayon, Attorney Tranquil? Although sinasabi dapat yung Senate President, which is of course Senator Win Gatchalian, at aminado siya na sabi niyang marami siyang pag-aaralan, talagang kailangan niyang mag-aral, na nung una ay gusto nilang ilagay si Senator Cheese Escudero na kung pagbabasihan natin, makes sense dahil siya ay isang abogado. So talagang advantage kung ang ilalagay mong presiding officer ay maalam na talaga sa batas, sa korte, ano po, na isang lawyer. Pero ano nga ba, anong basa niyo doon? tingnan mo, kasi nabawasan nga yung minorya Tandaan mo, wala na. Hindi makapag-participate sa deliberation si Senator Estrada, Jinggoy. At large si Senator Bato. Depende kung mag-i-issue ang Sandigan Bayan ng kasi final na yung criminal information sa Sandigan Bayan yan kay Senator Marcoleta. Depende kung mag-issue ng warrant of arrest. Pag nag-issue ng warrant of arrest at wala si Senator Marcoleta dyan, mababawasan ang mga vocal dun sa minority. Mababawasan. Andyan si Senator Cayetano, yung magkapatid na Cayetano, di ba? Pwede, pero very vocal si Senator Alan, right? Tapos sino pa? Baka si Senator Amy. So medyo hindi natin alam kung this will contribute to sa swiftness ng process, no? But I still believe na maraming discussion dyan. So yung presiding officer hanggang ngayon hindi pa, baka kasama na naman. Ito, nagsasagawa sila ngayon ng caucus para sa final na magiging presiding officer. So nandun pa yung posibilidad na ipupush talaga or ipipilit nila na pinaka-best na maging presiding officer ay si Senator Cheese or iba pang abogado, hindi pala kailangan naman na Senate President ang presiding officer. Kasi according to the resolution 430, pwede lang pagbotohan among themselves. Pero just to be very clear, no, pwede rin naman na magtulungan sila na si Senator si Senator Win Senate President mag-preside. Kung magtulong-tulungan sila, ma-achieve naman nila yung objective na yun. Kasi 'di ba, pag pagtulungan nila yung hindi na pag maliwanag naman ang issue, hindi na hahaba, 'di ba? Tapos siyempre naman 'yan, may mga team naman 'yan Sigurado ako yung Senate President, si Senate President Win, merong legal team 'yan. At sa ngayon pa lang palagi ko binibrief na siya diyan Sa pag-rule, sa authenticity, gano'n 'yan. Ma-handle naman yan kung sakaling siya. Attorney Tranquil, paulit-ulit yung pinapaalala sa publiko na maging mapagmatyag at magmasid sa trial. Ngayon binuksan na sa general public ang trial pero dahil sa space constraints ay 161 seats lamang po yata ang na-allocate sa plenary hall. 61 lang pala. 61 lang. 61. Nasobra ako na 100. Okay. Lahat tayo manunood lang. 61 lang yung seats po na na-allocate sa plenary hall at first come, first serve basis pa. Sa tingin nyo, may mas maigi ba dapat na gawin para masigurong makakapagbantay po ang publiko? Well, naman yan, palagay ko makakapagbantay. Lalo pa ngayon na very active on social media. Unlike noong 2012. Noong 2012, hindi pa active on social media. Naalala mo noon, may balita, lalabas sa gabi.
o bukas ng umaga, whether radio or TV, meron rin broadsheet, lalabas bukas ng umaga, or may pahabol na nagsisimula pa lang talaga online noon, di ba? Lalabas sa gabi yung online. So hindi pa ganoon noong 2012. Pero ngayon kasi, the very moment these things are happening, baka may mga balita nang lumalabas. If you, di ba, if you would note, pag let's say, merong testigong hindi pinaupo sa witness stand o may objection, minsan lumalabas na. Kaya nga kailangan tayo maging more discerning, more vigilant, kasi hindi natin alam kung yung yung truth ng actual na nangyayari. Kasi iba yung minsan passed on information eh. Lalo na, na-filter na ba yan? Na-presenta na ba yan in a manner that they would want the public to appreciate it? Medyo mabigat. Kaya nga kahit ako pag nakita ko sa online, ganito, may warrant, pupunta pa rin ako, isa-search ko pa rin yan para malaman ko kung actual. Just to verify. Ganun po. Well, sabay-sabay po tayong tututok sa Lunes and kami po ay umaasa na muli makakasama ka namin sa pagbabantay po dito sa impeachment trial. Attorney Tranquil, basta Yes, and I hope you make yourself available to us. Yes, On the spot kita. Okay. Marami pong Sige, salamat for making time. Marami po kaming natutunan. Attorney Tranquil Salvador. Gandang hapon. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Pasok na sa ikatlong round ng Wimbledon sa England, si Pinay tennis ace ay Alex Ayala matapos pabagsakin ang Australianong si Maya Joint. Nanalo si Joint sa first set, pero pagpasok ng ikalawang set, mas naging agresibo si Alex na ipanalo niya ang tatlong sumunod na games para maipuwersa ang deciding set. Aba, hindi na rin pinaskor ni Alex si Joint sa last set. Si Ayala ang kauna-unahang Pilipinang nakapasok sa ikatlong round ng isang Grand Slam tennis tournament. Sunod na makakalaban ni Alex bukas ang world number 3 mula sa Poland. O alam mga kapatid, Taylor Swift at Travis Kelce, kasal na nga ba? Sa report ng New York Post, page 6, kinasalang pop music megastar at NFL player sa isang private ceremony. Hindi tinutukoy kung kailan at saan eksaktong ginanap ang seremonya ng private wedding, pero spotted recently sa private planes ni Taylor sa Nashville, Tennessee. August last year, inanunsyo ni Taylor na engaged na siya. Ito naman po, after 25 long years, nagkabati na po sina Ay de las Alas at Rosana Roses. O diba, ayon sa cabinet file, si Jojo Gabanete naganap ang kanilang emosyonal na pagkakabati sa taping ng My Best Friend Eman. Ayon kay Ay, si Osang mismo ang lumapit sa kanyang tent. Nagyakapan ng dalawa at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga anak, love life, mga alagang hayop at mga nagdaang karanasan. Wow! O, panoorin niyo yung My Best Friend Eman ha. Gabi-gabi po yan sa TV5. Todo Max Primetime at syempre sa 1PH na rin. At may announcement tungkol sa show na yan soon, guys. Anyway, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay nakasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami uli sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.